Kumusta? Pag-usapan natin yung pakiramdam na, alam mo yon, para kang hangin lang. Yung feeling na hindi ka napapansin o nakikita. Sa pagtalakay nating ito, susubukan nating hanapin kung saan ba talaga nagmumula ang tunay na halaga, lalo na sa mga ganyang pagkakataon. Tara, simulan na natin. Naisip mo na ba to? Paano kung yung pinakamasakit na sandali ng buhay mo, yung pakiramdam na nag-iisa ka na lang talaga, ayun pala mismo yung eksaktong lugar kung saan may pinakamalinaw na nakatingin at nakakakita sa'yo. Imagine mo to binigay mo yung oras mo, yung galing mo, yung loyalty mo sa isang trabaho. Akala mo mahalaga ka. Tapos isang araw, bigla ka na lang pinalitan. Ganun lang, na para bang wala lang lahat. O kaya naman sa isang relasyon, naramdaman mo lang na mahalaga ka kapag may pakinabang sila sa'yo, kapag may naibibigay ka. Pero nung panahong hindi ka nakapaki-pakinabang, parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. O kahit sa pagkakaibigan, nariyan sila kapag masaya ang lahat, pero sila yung unang nawawala kapag naging komplikado na ang sitwasyon. Biglang naging abala. Alam mo, ang tama nito, hindi lang simpleng sakit ng damdamin. Mas malalim pa dyan. Ito yung pakiramdam na para kang invisible, na parang hindi ka nag-e-exist sa mundo nila at hindi mahalaga ang kwento mo. Pero alam mo ba, yung pakiramdam na yan, hindi yan bago. Sa katunayan, isa yang sinaunang kwento, ang kwento ni Hagar. So mabilis lang, sino si Hagar? Una, isa siyang alipin. Ginamit lang para magkaanak ang amo niya. Pangalawa, nang magbuntis na siya, doon nagsimula ang gulo. Minaltrato siya. At pangatlo, sa huli, napilitan siyang tumakas, mag-isa, papunta sa disyerto. Walang destinasyon, walang kasama. At doon, sa gitna ng kawalan, sa pinakatahimik at pinakamalungkot na lugar, nung pakiramdam niya ay tuluyan na siyang kinalimutan ng lahat, may nangyaring di niya inaasahan. Natagpuan siya. Doon sa gitna ng disyerto, may natuklasan si Hagar. Isang katotohanang nababago sa lahat, ang tungkol sa Diyos na nakakakita. Ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin. Yan mismo ang mga salitang binitawan niya. Kasi sa wakas, sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niyang may nakakita sa kanya. At sa sobrang personal ng experience na yon, siya mismo ang nagbigay ng pangalan sa Diyos. Ang pangalang yon ay El Roi. Salitang Hebrew na ang ibig sabihin ay ang Diyos na nakakakita. Hindi lang to isang titulo, no? Isa itong personal na testimonya mula mismo sa isang tao ang pakiramdam ay invisible siya. At ito na yung pinaka-core ng lahat. Ang pagbaliwala sa'yo ng ibang tao ay hindi ang katotohanan ng halaga mo. Dahil may isang pananaw na mas malaki, mas totoo at mas mahalaga kaysa sa pananaw nila. So, paano nito binabago ang lahat para sa atin? Simple lang, sa pamamagitan ng pag-shift ng ating perspective mula sa kung paano tayo tinitingnan ng mundo, papunta sa kung paano tayo tinitingnan niya. Tingnan mo tong comparison na to. Grabe, para sa mundo, si Hagar ay isang kasangkapan, isang problema, isang itinakwil. Pero sa mata ng Diyos, ibang-iba. Siya ay isang tao na may pangalan, isang kaluluwang may dignidad, isang ina na may kinabukasan. Nakikita mo ba ang napakalaking pagkakaiba? At ito ang dapat nating tandaan. Ang dignidad mo ay hindi pa bago-bago. Hindi ito nakadepende sa kung paano katratuhin ng iba. Permanente yan, hindi yan nababawasan. So ano ang practical na hakbang? Paano natin to isasabuhay? Ito ay tungkol sa pagpapakawala sa pangangailangan ng validation at pagbawi sa sarili mong kwento. Okay, heto kung paano. Una, tigilan mo na ang paghabol sa approval ng mga taong paulit-ulit ka lang sinasaktan. Pangalawa, alamin mo ang boundaries mo. Ano ba ang tunuro sa iyo ng experience na ito? Pangatlo, buuin mo ulit ang pagkakakilanlan mo based sa kung ano ang totoo. At pang-apat, angkinin mo ang kwento mo. Kwento mo yan, pag-aari mo yan. At ito na ang magdadala sa atin sa huling punto. Isang final shift sa kung para kaninong opinyon ba talaga tayo namumuhay. Madalas kasi, dito tayo nakafocus, di ba? Sa sakit, sa mga nanakit. Pero baka hindi pala yan ang tamang tanong. Ang tunay na tanong ay ito. Sa pinakamadilimong sandali, sa pakiramdam mo mag-isa ka na lang sa mundo, sino ang nakita sa'yo? Dahil sa huli, kapag nalaman mong may isang laging nakakakita sa'yo, hihinto ka sa pamumuhay para sa palakpak ng ibang tao. Magsisimula kang mamuhay para sa nag-iisang manonood na ang pagtingin sa'yo ay hindi kailanman nagbabago.